In this episode, long ride tayo mga repa. Isasama ko kayo sa Bicol. Doon ay mag-ATV adventure ride tayo at higit sa lahat, bibisitahin natin ang majestic na bulkang ngayon. Tara! Look at me sometimes like all you want to do is run. Kumusta mga repa? Ako si Tito Mike, welcome to my channel. Long ride tayo ngayon, kasama natin si Commander. At syempre, gamit natin itong aking motor na si Pegasus. First time kong pupunta sa Bicol, sama ko kayo. Nandito na tayo ngayon sa San Pedro, Laguna. Balis kami ng bahay, medyo late na, 3:45 AM. Around 450 kilometers ang layo natin dun sa magiging temporary accommodation namin, dun sa Onju Hotel and Events Place. Time check, 4:37. Hinahabol ko yung makarating kami ng Laguna, Quezon boundary doon sa may San Pablo nang medyo magaga pa, siguro mga 6, hopefully mga 6 nandun kami. 10 to 12 hours tong biyahe, hindi pa kasama hinto. Today is Easter Sunday nga pala, hindi ko sinabayan yung mga bugso ng bumiyahe nitong Holy Week. Hopefully mga pabalik tapos na. Nakabalik na sila kahapon. At di natin sila makasalubong dito sa may malapit na sa Bicol. Okay guys, kalalampas lang natin ang SM Santa Rosa. Dito na kami dumaan sa Manila South Road, yung sa Muntinlupa, dire-diretso Laguna. Kasi taga Las Piñas kami. Taga dito kami sa South eh. So hopefully makarating kami ng target ko mga at least 3 or 4 PM. Nasa Bicol tayo, dun sa accommodation. Para makita natin kagad si Mayon. Kasi pag ginabi tayo, hindi natin siya makikita. Bukas pa. By the way, 4 na araw kami rito. Ang balik namin, Miyerkules. Itong dadaanan natin, ito yung normal na daan eh. Excuse me po! Pakita ko rin yung update sa inyo nung kalye. So far dito sa may Laguna area, okay pa naman. Wala naman akong masyadong lubak na nadaanan. Ewan ko lang dito sa may Quezon na. Alam ko yung Quezon, lubakin yan eh. First time kong pupunta dito, hindi pa kami nakakapunta. Matagal ko nang gustong pumunta dito eh. So time check, 4:48. Yung Arco, 80 km ang layo nun sa bahay namin. Yun, okay guys, nandito na tayo sa Calamba, Laguna. Time check, 5:18 AM. Medyo umangat-angat na yung araw. Mga 30 kilometers pa tayo dun sa Laguna, Quezon boundary. So far, smooth pa rin yung takbo natin. Pero mas maganda siguro kung talaga medyo mas maaga. Kasi medyo may mga area na napupuno. Yun, ano tong Arco na to? Batangas. Pagkatapos ng 1.5 oras, narating na natin ang Santo Tomas, Batangas. Okay, so yun guys, so may makikita kayong dalawang rotonda. Puro kaliwa kayo, ito yun na yung pangalawa, hindi ko nakipakita sa inyo yung una. Nasa ano na tayo, Santo Tomas, Batangas. Ano to, SM City, Santo Tomas. Ayun, nandito na tayo sa SM City, Santo Tomas. Okay mga repa, time check 5:41. Nandito na tayo sa Alaminos, Laguna. Mga 15 kilometers away pa tayo dun sa Laguna, Quezon Arch, the boundary, sa Chaong. Ito na, medyo nag-traffic dito. So far, so good naman yung biyahe. Hindi pa tumotodo yung araw eh. Nandito na tayo sa pamahalaang bayan ng Alaminos, Laguna. Medyo kaya pa rin naman ang puwet ko. Lab, kumusta yung puwet mo? Ngawit na. Ako medyo nararamdam-lamdaman ko namin. Okay, so yun mga repa, nandito na tayo. Ayun, ang Arco. Kakain muna kami rito. Picture lang kami ni Commander muna. Maya-maya pa ay nakarating na rin tayo sa Laguna, Quezon Boundary Arch. Ibig sabihin, from San Pablo City, Laguna, papasok na tayo ng Chaong, Quezon. Hear me out. If all the things you never show. A few moments later. Okay, so yun mga repa, kumain muna kami dito sa Buko Roll and Buko Pie, 115. Lugaw at saka Gotong Batangas, 115 pesos. May vulcanizing shop din dito, tapos may checkpoint doon. Dito na tayo, pasok na tayong Chaong, Quezon. Alright, time check 6:44. Ang distance ng Laguna, Quezon Arch sa aming bahay ay 80 kilometers. At nagmumotor na tayo ng 3 oras. Ayan na, ang lubak. Pagpasok mo sa Quezon, yun na, dito mag-uumpisa medyo pamapangit ang daan. Ano ba yan? Bypass ba yun? Doon na tayo pinadadaan, lumampas tayo. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Okay, so yun mga repa, pinaliko niya ako dito sa bypass road. Ito yung Chaong bypass road. Okay, kasi nasa Chaong, Quezon tayo.
magmula doon sa Arco, pinakaliwa na tayo rito para iwas doon sa bayan siguro ng Chaong. Dito may mga kainan din pala eh. Pala maraming kainan sa bypass. So pupunta kayong Bicol dyan, marami. Alright, so balik na ulit tayo. Maharlika Highway ito eh. Next stop natin doon na sa Atimonal ha, doon sa may zigzag road. Actually pagbilaw pa daw yun eh, ngayon ko lang din makikita yun. So itong ang Quezon, yung kalsadahan niya medyo marami-rami ang lubak. So dito medyo mag-ingat kayo mga repa. Minsan mas maganda pumesto rito sa kanan eh, mas medyo maayos-ayos yung daan. Okay mga repa, Candelaria na tayo. Bilis, sa taas yung araw, tutok na tutok sa atin. Candelaria, Quezon, pangatlong release. Home along the release. Ingat kayo dyan mga repa, may pagitan eh. May pagitan yung kalye. So delikado yan, baka bumaksa kayo. Yan o, medyo tumaas siya eh. Minsan yung iba may pagitan pa, may gap. Pag medyo maliit, singit, pwede. Yan o, maano rito, matagtag eh. Ayun, dito buo. Ayun, gumanda uli. Okay, lumampas na naman tayo. Kung pinadadaan na tayo mga repa sa doon sa bypass. Bypass yun, bypass din yata ito eh. Mga repa, maganda din dumaan sa mga bypass road. Medyo mas mahaba siya pero mas maganda yung kalsada. At iwas traffic din kasi di na tayo dadaan sa mga bayan na iniwasan o binaypass natin. So mga repa, pinadaan na ulit tayo sa isang bypass pa. Ganda ng kalye. Time check, 7:20. Okay, so far hindi ko naman masyadong ininda yung mga lubak sa Quezon. So malaking tulong dito mga bypass sa road na to. Sariaya. Siguro Sariaya bypass road to. Okay, so yun mga repa, welcome to Lucena. So mababa rin yung bypass road na yun, siguro mga 4 kilometers. Diretso tayo, Lucena. So far, hindi ko para nakikita yung mga lubak-lubak. Sana magtuloy-tuloy lang hanggang Bicol. Bicol kanan. Manila 126, Bicol 138 km ba? Parang malapit na yun ha. Lucena pala yun, baka Lucena bypass yun. Ayun, may bundok, ang ganda oh. Ayun, harap na naman tayo sa araw. Nandito tayo sa Pagbilao, Quezon. 17 minutes away na lang tayo dun sa Bitukang Manok Old Zigzag Road. So far, ang napansin ko lang dito sa kalye sa Quezon, hanggang dito sa Pagbilao, yun nga, merong mga uneven eh. Medyo mataas dito, tapos dito sa, magiging nga medyo banda kang kanan kasi medyo sementado lang dun, walang asphalt eh. Medyo mas pantay. Dito, asfalto, minsan mataas eh. So mag-ingat kayo rito, kagaya niyan, parang may gap, di ba? Nakikita nyo yan oh. Delikado yan eh. Kaya kagaya niyan, tingnan nyo, mataas oh. Delikado yan. So pagka gigilid kayo at babalik kayo dyan, medyo tumiming kayo. Okay? Okay mga repa, parang dumidilim ha. Parang nagbabadya ulan ha. Huwag naman sana, wala kami kapote. Pero siguro baka ano lang naman yan, dadaan lang. Pero maganda nga yan, parang nilililiman pa kami. Lapit na tayo sa Old Zigzag Road. Okay mga repa, 5 km na lang. Diretso tayo doon. Nagpakalan dyan, papuntang Bundok Peninsula. So dito tayo. Medyo walalay na tayo rito. Ano, tingnan yung mga lubak. Ayan na. Ayan na ang mga lubak. But so far ha, hindi ako masyado nahirapan. Sana magtuloy-tuloy lang hanggang makarating tayo sa Kamalig Albay. Okay, saan tayo? Saan tayo? Kanan no? Yan na, dito na yung lap. Kanan di ba? Kanan. Oh, dami pala mga bibilan dito oh. Ito na siya, pumapasok na tayo. Time check, 8:15. Medyo maangat-angat na. Okay, doon maraming bilihan doon sa entrada. Medyo umaakyat na siya. Bawal lumusot. Dito huwag ka mag-overtake. First time natin dumaan dito. So alas 8:16. Naku, hindi tayo nakabunot ng barya lab. Kakaawa sila mother. Sorry langanin eh. Ayun na siya. Daming tao. Alam nila maraming dadaan eh. Yun. Taas. Ang taas pala nito ah. Ang taas pala niya. Hindi kami makabunot, sorry oh. If all
Hinto tayo doon. Okay na yun lang. Pag hinto natin doon, okay na yun. Okay mga repa, pababa na kami. Papunta naman kami dun sa Litas Eatery. Baka doon na kami mag-lunch ni Commander. Litas Seafood yun, pagka pinat mo sa Google Maps nasa Plaridel, Quezon siya. Atimonan Zigzag Park. Ito pala yung Zigzag Park. Yan, pwede kayo kumain dyan. Pwede kayong mag-picnic ata dyan. Ito na mga albaklo. Alam ko lab, dito yun. May isa pa dito, parang ganun. Meron pa rito mga repa, isa pababa. Dito natin mapapakinabangan ang engine brake. Ayun oh, kurbang kurba oh. So parang inikot niya yung excuse me po. Parang lalabas, inikot niya yung bundok. Pag dito ka dumaan mga repa, mababawasan ka lang 5 km kaysa dun sa Atimonan Diversion Road. So mas mabilis dito. Kaya lang bawal ang mga bus dito, motor lang saka private vehicle. Truck bawal din. Okay. Next stop, Litas Eatery. Anong oras na? Time check 9:02. Okay mga repa, welcome to Atimonan, a pure end-to-end fiber powered municipality. So sa bandarong kanina guys, maraming mga kalye na medyo parang kinamot-kamot at lalagyan ng asphalt. Kaya medyo nagbagal dun. Saan tayo? Okay, Bicol, kanan. Kanan tayo, no? Bicol, Gumaka, Atimonan, Taong Prapia. Dagat mga repa tayo kakain, tanghalian na. Early lunch na tayo lab. so far hindi naman ako nahirapan sa Quezon. Hindi ko naman sasabihin na lubak-lubak. Oo, hindi siya kasing ganda ng pero so far okay naman siya sa akin. Siguro inayos na rin kasi alam nila pa Holy Week So yung mga uuwi dyan ng eleksyon, medyo okay na. Yan, nag-uuwi na yung mga nag-outing uwi na kayo. Ako naman. Okay guys, Plaridel, Quezon na tayo. Medyo mag-ingat kayo rito kasi dami mo overtake. Pinakain tong lane na to. Yun mga repag, welcome to Gumaka. Ayun may isda. Nasa Gumaka na tayo mga repag. At tayo kumain. A few moments later. Okay mga repa yun, tapos na kami kumain. 10:33 na, time check. So ang habol natin ngayon is doon na, ang next stop natin is doon sa gateway to Bicolandia, Bicol, Baya Bypass Road. Ito yun. Ito yung mataas. Dito tayo sa Bypass Road. Light vehicle lang dito. Bawal ang mga bus, paangat daw Kapag ka bypass, maraming kainan yan, mga ganyan. Medyo umangat doon, dito naman medyo bumababa na. Ayun, ganda ng view. Wala view. Ganyan. Mainit lang. May landslide Nag-landslide dito. So sana tuloy-tuloy na to, puro maluwag Swerte tayo ngayon. Pero bakit may nakadaan na bus doon? Kala ko hindi pwede yung bus. Ito napansin ko kay ADB, initin ng preno Initin ng preno mga repa. Pagkatapos ng 20 minuto at 12 kilometro from Gumaka Bypass Road, kakanan tayong muli sa Maharlika Highway. I never really know what's going on. So yun, okay mga repa, pagdating namin dito sa may paglabas namin ng bypass, nagpagas kami dito sa Petron. 3 bars na yung nawala So nagpalagay na ako ng gas ulit, full tank, para tuloy-tuloy na kami. Time check 11 AM pala. So palis na ulit kami.
Nag-CR lang si Commander. Okay, may bypass na naman tayo rito mga repa. So yun mga repa, this is the end of the bypass. Nakita niyo ang mga column na yan. Okay guys, banda ron sa mga 25 km away dun sa Bicol, gateway to Bicolandia. Basta pag nakita niyo parang mga T-column dun, medyo mag-build up ang traffic. Ewan ko kung may kasunod pa to dito. Yung traffic pala kanina mga repa, Lopez, Quezon. Nakalampas na kami dun sa boundary, Calawag na to. Calawag, Quezon. Nagkaroon ng build up dun sa Lopez. Ngayon guys, sa bandang Lopez Calawag yung may konting mga diferensya dito, nasa Calawag tayo, ganun pa rin. May makikita ka pa rin mga ganyan, so mag-ingat kayo dyan. Yan mga repa, imagine nyo yung lubak na. Dito medyo, dito sa area talaga na to, dito marami. Kasi yung Lopez saka yung Calawag doon, maraming challenging roads. May build up dito. Lapit na tayo guys sa gateway to Bicolandia. Para ka talagang magandang babae mayon. Mahirap ligawan, mahirap puntahan. Yun na nga mga repa. Pagkatapos ng 8 oras na pagmumotor, narating na rin natin ang gateway to Bicolandia. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Ang distansya niya sa aming bahay ay halos 242 kilometers. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. A few moments later. Okay guys, yun. Kaalis lang namin doon sa gateway. Kumain kami ron. Gateway to Bicolandia. Tapos ito nga sumalubong sa atin, medyo malubak pa rin. Sa magmula Lopez, Calawag, tapos dito, Camarines Norte na to. 4 hours pa tayo doon sa ating destination, sa ating magiging temporary accommodation sa Onju Hotel and Events Place. 4 hours. Parang napansin ko, every 2 hours nagpapahinga ako. Ang lalim. So yan, makikita nyo mga repa, ginagawa. Mga repa, papasok na tayo ng Rolando Andaya Highway. From this point, meron na lang tayong 205 kilometers na mumuturin bago tayo makarating sa aming magiging accommodation sa Albay. Konti na lang. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Camarines Norte. Kaya makikita nyo ginagawa. Mag-ingat kayo rito, maraming ginagawa. Baka mahulog kayo dyan. Time check, 1:20 PM. 5:19 kami darating kung diretso. So unfortunately, baka hindi natin makita ngayon kagad si Mayon. Nang malapitan pero pag malayo yun, makikita pa natin. Basta ganyan lang sana siya. Paano yung bukal ng mga bundok na yun? Kung kakayanin ko nga, didiretso ko Pero yung naalala ko, si Pegasus. Okay guys, dito medyo parang umaabot lang dun. Baka nakikita yung patak sa helmet ko. So nandun dito. Medyo alalay pa rin kayo kasi may maayos nga siyang ganyan. Kaya may mga area na biglang may mga biyak-biyak Ayan gaya niya Okay, so yun guys, ingat kayo doon ha. Right. So yun mga repa, pucha. Masyado maugayang kalsada rito. Monitor ko tumabingi. Tinali lang muna namin ni Commander ng tire wrap. Yung nadala yung Allen key, Allen wrench, para mahigpitan sana ng maayos. Pero mukhang natanggal na yung mga pati yung mga rubber bushing Ewan ko kung may makakagawa nito bukas. Inahabol ko yung Mayon Mukhang malabo na nga natin abutan. Malayo pa tayo 3 hours pa siguro. Masyado mauga Yun pala isang problema nito, pero may diskarte yan siyempre. Hindi natin nahayaang masira ang diskarte dahil dyan. Pero napansin nga medyo mauga ang kalsada rito. Pantay siya pero mauga
Parang buntis-buntis eh. Yun mga repa, nakakita tayo motor shop doon. Pinagawa ko yung mauga pa rin talaga. Mauga talaga siya siguro, kaya dapat talaga ilipat siya dito sa may handlebar. Masyado mauga doon. So dapat talaga prepare kayo, mga simpleng tools na ganun. Kung meron ako kanina nun, hindi na sana naka-hassle pa. Pitang ko lang yun eh. Tapos nakita ko yung mga gulong ko, talaga may mga tama-tama. Talagang matatapisan nga ng gulong dito sa layo nito. Nakakabakabahan nga ako, baka mas butas o ano, pero hindi naman siguro. Tolerable yung ugaan nito eh, dito lang talaga hindi eh. Ayan oh, grabe oh. So yun mga repa, bago bumiyahe, siyempre may mga prepare din ako. Una, ano-ano yung mga talagang pinagandaan ko itong biyahe na to eh. Yun na nga lang, maliban maliban dyan sa monitor. Una of course, pinatune up ko tong si Pegasus. Bagong tune up to, bagong change oil. Nakita nga na yung brake nya may konting gas, ano eh, parang bumengkong ng konti eh, sa paharap. Kaya pala kumakadyut-kadyut yun kapag ka bumipreno ako. Pansin ko na yun, siguro mga ilang buwan na rin eh. Sabi nung mekaniko, baka may tumama daw. Tapos may nasunog na sa clutch. So at least nakita yun bago ako bumiyahe eh. Kung pina-change oil ko lang basta, hindi ko pina-check, baka magka-problema tayo ngayon. Pangalawa, of course, physically and mentally and emotionally, dapat ready ka ikaw at saka yung OBR mo. Kalimutan mo muna yung mga trabaho mo. Yung mga pinag-awayan mo ng jowa mo. Mga problema mo, santabi mo muna. Kasi take note, 12 hours itong biyahe na to. Malayo. Tapos si commander nga, sabi niya kanina, medyo parang inaantok-antok siya kanina eh. Kaya kinakalabit-kalabit ko eh. Tapos yan o, yung mga nag-overtake. Matitindi eh. Tapos, saan ka titira? Accommodation mo, dapat alam mo na kung saan. Kaya namin, nakabook na kami. Doon nga kami sa Onju. Tapos, talagang pagpupunta kayo sa Bicol, dapat 4 days. Yung 2 araw, biyahe mo yun. 2 araw, biyahe. 2 araw, gala rito. Basta mag-alat ka ng 2 araw. Para masulit mo. Medyo malayo eh. Oh, ulan-ulan nga lang. Buti, nalampasan na natin yung ulan. Lakas oh. O nga, umulan dito. Alam niyo naman ng Bicol, ulanin to eh. Yung gulong, pinacheck ko din yan, okay pa daw. Yung hangin, meron akong panghangin, dala. So itong hindi ko nakita. Ito. Hindi ko ni-expect na ganun eh. Pero okay lang, that's your experience. Buti nandito si Commander, magaling to sa mga buting-tingan eh. Ang problema ko kasi yung mata ko eh. Pagka medyo maliliit na ganun, medyo hindi ko na masyado makita. Tapos plan your route, saan kayo ihinto. Pag-aaralan mo rin yun para mas ma-maximize mo yung oras mo. Huwag kang uulan, maantala kami, gagabi na naman kami. Di bali, may bukas pa naman. Pag makikita namin yung mayon. 3 araw, yan o, mga butas na yan. Parusap to, lalo na pag umuulan. Kaya kung nagpaplano talaga kayo umuwi, lalo na kung magmumotor kayo, planuhin nyo mabuti. Andito na tayo sa Ragay, mga repa, Camarines Sur. Daming lubak. Ang daming lubak sa Ragay. Mga 3 hours pa tayo bago makarating. So malamang di natin aabutan, madilim na. Di bale, 4 days naman tayo rito. So marami tayong chance. Yun, dito medyo may build up. Malamang may one way rito. My one way ticket to the blue. Ano sasabi niya? Ano daw? One way. Ayan o, ingat kayo dyan. So maraming kanto mga repa, mga one way nila dito sa Bicol area na, Camarines Sur. So magbe-build up talaga ng traffic to. Isa lang ang daan eh. What to do? Haba oh. Oh my God. Pipila kayo dyan mga partner. Kaya may buti may pulis doon. Huli niya yun. Haba oh.
ilan lang ang makakaraan doon. Yun lang. Okay. Ilang oras pa, lab? Siguro mga 3 hours pa. May open field. Itong Jollibee na to, mga repa, kanina pa straight ahead eh. 1 oras na yata. Pagka doon sa Emilio Aguinaldo Highway yan, pag sinabi straight ahead, mga 5 minutes na lang eh. Yun, 1 oras ko nang inaantay eh. Wala pa rin. Kalabaw. Tumawid na kalabaw. Pagkatapos ng isang mabang puro diretso, kakanan naman tayo mga repa. Yung papuntang dahil sa kaliwa, naga tayo kanan. Kanan tayo. Kanan tayo. Okay, kaya si Jollibee. Matagpuan ko lang kaya si Jollibee. Ayun. Ay, Jollibee, nakita rin tayo. Hindi na pa kita hinihintay. Talagang gutom na ako. Hello mga repa, sus. Yun na, 5:22 na. Nasa Naga pa lang kami. So malamang gabi na kami. At yun na nga mga repa. Pagkatapos ng 16 na oras, 12 release ng tren, 1 katerbang lubak at 6 na oras na tulog, nakita na rin natin ang napakagandang Sibulkang Mayon. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be. May part 2 pa tayo mga repa. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.